me again, Nikong Moto Farm. So for today's video Kamoto Farm ay magdi-DIY tayo, mag-DIY tutorial tayo. Gagawa po tayo ng portable na kitchen. So gagawa po tayo ng portable kitchen sa pinaka cheap o pinakamurang gawa lamang Kamoto Farm, ano? So kung bago ka pa lang sa aking channel Kamoto Farm, please subscribe my channel and hit the notification bell para nakabang ka lagi sa aking mga susunod na videos. So yung mga gagamitin natin dito Kamoto Farm, unang-una ay yung tubular na 1x1. At ang sukat ng ating gagawin na portable kitchen Kamoto Farm ay 140 cm by 60 cm. So yun nga Kamoto Farm, yung gagamitin natin dito ay yung tubular na 1x1 at saka yung tiles na 60 cm by 60 cm. So syempre gamit pa rin natin yung ating re-aim inverter welding machine. Tools po na gagamitin natin dito, hindi natin papakita Kamoto Farm. Syempre unang-una yung ating re-aim nga na 2-in-1 inverter welding machine, tapos syempre metros, lapis, plies, eskwala, vice grip, at saka yung pang protection natin sa ating mata sa pag-welding. So syempre tsaka martilyo at yung ating welding rod. So nasabi ko Kamoto Farm na pinakamurang gawa lamang o pinakamurang halaga yung gagawin natin, dahil yung pinaka top bottom ng ating gagawing portable kitchen ay tiles yung ilalagay natin. Then sa second layer niya Kamoto Farm ay gagawa na lang po natin ng o lalagyan po natin siya ng kawayan na pinalinis. Then at saka sa pinakababa ganun din kawayan na rin yung ilalagay natin Kamoto Farm. Kaya napakamura po yung ating gagastusin. So yung portable kitchen naman na ito Kamoto Farm ay sa atin naman, kaya so syempre gagawa ko ng mas tipid na halaga. Ayan Kamoto Farm yung ating tubular. So nasabi ko kanina Kamoto Farm na 140 cm by 60 cm yung lapad niya. Doon lang po magkakasya yung ating paglalagyan na parte dito sa ating munting bahay. So ayan Kamoto Farm yung 140 cm. So mamarkahan natin yan Kamoto Farm. Then syempre bago natin putulin, gagamit tayo ng eskwala para straight po yung pagkaputol Kamoto Farm. So gamit po tayo ng eskwala Kamoto Farm. Then yung susunod na puputulin natin Kamoto Farm is 60 cm lang. So dahil 60 cm yung sukat ng tiles Kamoto Farm ay 60 cm yung putol natin. So yan yung 60 cm Kamoto Farm. So ayan Kamoto Farm, nakapag 45 degrees na tayo. So mag-assemble na tayo. Lagi yung tandaan Kamoto Farm, pag nagputol po kayo ng 45 degrees ay laging papasok eto Kamoto Farm, para hindi po kayo malito. Baka mamaya pabalabas magkakamali kayo, sayang yung bakal, sayang yung tubular. Lahat po papasok. Ayan, ganyan po lahat yung tabas. Ayan, mag-assemble na tayo. Gamit pa rin natin yung ating re-aim. So pag nag-welding na tayo Kamoto Farm,
kailangan natin ng Squalodon. Let's go. Tapos na kamoto farm. Napalinis na rin natin. So lalagyan na lang natin ng paa. So yung ilalagay kong paa kamoto farm ay tubo, dahil may ekstrang tubo ako dito sa bahay. Yun na lang yung ilalagay ko para menos gastos pa rin. Let's go. So yan yung magiging paa niya o yung ilalagay natin kamoto farm. Yung sukat niya is 90 centimeter. Yan. So yan, kamoto farm, mag-umpisa na tayong maglagay ng brace. Yan, tapos na kamoto farm. So primer na lang natin, tapos pwede na tayong maglagay ng tiles at yung kanyang lababo. So yan na kamoto farm yung natapos natin. So tutuloy ulit ngayon natin kamoto farm dahil hindi po natin natapos kahapon dahil kinapos tayo ng oras. So ang gagawin na natin ngayon kamoto farm, magdadagdag na lang tayo ng brace. At dito sa second layer kamoto farm, change plan dahil sabi ni Mrs. Hindi na raw kawayan yung ilalagay namin kundi yung plastic na lang, yung plastic screen yung ilalagay natin dito sa second layer tsaka sa third layer sa pinakababa. So sa baba hindi pa natin nalagyan ng brace. So kung magbago ulit yung isip ni Mrs., nakabang naman to kamoto farm for tiles kung sakali. Ayan yung 60 kamoto farm. So 60 by 60 yung tiles natin. So tatama siya sa gitna. Ayan. So ganun din sa kabila kamoto farm. Sentro. So ayan. Ayan, malapit na matapos kamoto farms. So pagkatapos natin ma-assemble, primer na natin. So yung settings ng ating re-aim kamoto farm ay nasa 133 ampere.
Yan siya. 133. Tapos na Kamote Farm. So pa-primer na natin. Ayan. Primer na tayo Kamote Farm. So epoxy primer yung gagamitin natin. Tapos yan po yung presyo, 275. Then itong paintbrush, 25 pesos, 1 1/2 inch. So let's go. Patuyuin lang natin, tapos maglalagyan na tayo ng tiles. So ito yung gagamitin natin Kamote Farm na pandikit, stick well. 25 pesos. So ayan, Kamote Farm okay na. Nalagyan na natin yung lababo tsaka yung tiles. Ayan. Galing. So next natin gagawin is yung second layer. So plastic na net yung lalagay natin. Ito siya Kamote Farm. Let's go. So yan Kamote Farm, nagtatahi na tayo ng net. So yung ginamit nating pantay Kamote Farm is yung pansi or nylon na medyo makapal. So ito Kamote Farm, malapit na natin matapos ang ating ginagawa. Then panoorin nyo lang hanggang sa dulo yung ating video Kamote Farm. Then at sasabihin po natin sa huling video yung ating nagasto kung magkano. I-compute natin mamaya pagkatapos. So eto Kamote Farm yung pinaka mura paggawa ng portable. Pwede naman yung gawin na tiles lahat,
kung may budget din lang naman po kayo, pwedeng tiles lahat. So pero yung gusto ni Mrs. at saka kulang yung budget, so ganito na lang yung naisipan kong gawin. So eto yung nagasto natin Kamoto Farms sa ating paggawa ng portable kitchen. So una, yung tubular natin, una 1x1, 4 na piraso yung nagamit natin. So 350 ang isa. So 1,400 in total. Yung tiles 60 by 60 cm, 185 pesos yung isa. Kagamit tayo ng tatlo, so 555 pesos. Yung welding rod natin 1/2 kilo, 60 pesos. Then yung epoxy primer na 1 liter is 275 pesos. Tapos yung stick well, yung ginamit nating pandikit dun sa tiles, ay 75 pesos yung nakasashay. Kamoto Farm. Then yung plastic screen na 1 1/2 meters ay 225. At yung lababo 24 inches by 16 inches, 780 pesos. Yung paintbrush 1 1/2 inches, 25 pesos. Tsaka yung cutting disc 3 pieces for 100. In total of 3,495. So biruin nyo yun Kamoto Farm. Ang sukat lang ng ating ginawang portable kitchen ay 140 cm yung haba, then yung lapad niya is 60 cm. So ang gasto po natin ay 3,495. So biruin nyo yung mahal ng materialis, di ba? Kung tiles lahat, edi mas madami yung gastos. Then hindi pa natin binili yung tubo. Tapos yung tansi hindi rin natin binili. So ayun po yung gasto natin sa mga nagbabalak, sa mga nagplano na gumawa. Yun yung ating magagastos sa sukat na yon. 140 cm yung haba, then 60 cm yung lapad. So ayan, tapos na Kamoto Farm. Lalagyan na natin yung plastic screen. Ayan. So yung mga brace na to Kamoto Farm ay nakaabang naman yan para sa tiles. So kung gusto palitan ng tiles, pwedeng tanggalin tong screen. Ayan. So bagong lahat, syempre gusto ko munang pasalamatan yung mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel, Mikong Moto Farm. Then syempre sa mga bago pa lang sa aking channel, please do like, share my YouTube channel and hit the notification bell ng Moto Farm para nakabang kayo sa mga susunod nating videos. At magpapaalam tayo Moto Farm sa video ito. God bless everyone, and Mikong Moto Farm signing off. Bye!